tungkol sa aking karanasan. Real talk po itong tutuusin. Matapos na ang Pasko, magbabang taon na naman. Para sa mga kabataan to, mga bata dyan, para sa inyo to lahat. Okay, game. Sa edad ko 11 anyos natutunang makibagay. Alak at sigarilyo na tikman na din pagulay. Mga mata ko ay mamukay, tumuko na bubuhay. Tapos mamaya-maya mag-iisip ng maling bagay. Mamamato ng bahay ng mga kapitbahay. Alam namin mali pero doon kami nasanay. Pati aking magulang nang gumabot ng perahan. Palakas kong magdamo, 100 sa akin ay kulang. At hindi rin nagtagal ako'y lubusang nalulong. Nung nagsimulang gumamit ng bato na gumugulong, minsan may bumubulong sa isip ko kung bakit ba nagagawa ko to. Wala naman tong halaga o ako'y nadadala sa lakas ng tama. Pati electric pang ayos sa yakin sinisira. Kaya mga kabataan, wag nyo nang subukan pa. Kung sa akin electric fan, baka sa inyo bahay na. O alam nyo na mga kabataan, kaya bang maaga pa, bisyo ay iwasan. Ang pagisisi laging nasaw na. Yo, okay, okay. Nesya na, wala akong chorus. Alam nyo lang ang buhay ko dati noon. Ako ay nagrebelde dahil doon ang desisyon. Akala ko kasi wala nang solusyon lahat. Ultimo magulang ko ay nagganda watak-watak. Tumulan na isipan na sa bahay di matulog. Uwi kinabukasan sasalubong sa akin bugbog. Pero kahit nagganon nagagawa kong magpigil. Wala namang talab yung palo dahil nakabulkasil. Pero rin na rin lakat na dyan ay walang biro. Kulang na lang italo, dos por dos na puro pako. Pero tuloy-tuloy pa rin sa kasamang gawain. Sa bigat ng problema ko nagagawa niyang pag-aanin. Parang simoy lang ng hangin, ang sarap-sarap sa piling. Sa akin pagsingot, pakiramdam ko'y bagong gising. Pero di nawawala sa isip ko, bakit ganito? Sana panaginip lang ito, Diyos ko, gisingin mo ako. O, diba? Alam nyo na. Nakakabagaan dyan ha. Good lang kayo. Wala yung makakita nyo sa buhay. Wala pa tayong palakpakan dyan. Maraming salamat LDS pala, LDS family. Let's go. Akala kong noon ay hanggang doon na lang lahat. Ang mga suliranin na sa utak bumakat. Di ko lubos maisip kung bakit nagkaganon. Wala nang ibang ginawa kundi ang pagsisihan yon. Malaking pasasalamat kasi may Panginoon. Paano na lang kung wala siya, ano ang buhay ko ngayon? Salamat po sa may kapal sa walang sawang paggabay. Dahil aking mga dasal unti-unting nagtagumpay. Binigyan mo ng pag-asa na muling ako'y umahon. Naging lulong sa bisyo ay naiwasan din paglaon. Simula nung nagkaroon ako ng nag-iisang prinsesa. Nung kami ay nagsama, buhay ko ay lumigaya. Ako ay binayaan ng hindi tinitiyak. Ipinagkalooban pa ako ng pangalawang anak. Kung tingin niyo pa rin ay adik, tatanggapin ko yun. Alam ng Panginoon na pinagsisihan ko na yun. Yeah.